Good day mga ka-crown, your pageant tita, Tita Ella. At simula na naman po ang bakbakan para sa Miss Universe sa taong ito. At pag-usapan natin ang matinding laban ni Atisa sa Thailand. Pero magiging fair ba ang battlefield? Pag-usapan natin ang pros and cons. Isa sa nakikita kong advantage is after ng back-to-back win ni Emma Mary Tiglao sa Miss Grand International nung nakaraang buwan, ramdam mo ang confidence sa mga pageant fans. At ang pagiging powerhouse ng Philippines sa Miss Universe, alam na alam mo at ramdam. At isa si Atisa Manalo sa pinakamalakas na candidates for this year. At alam naman natin na hindi na baguhan si Atisa sa pageantry. Kita naman natin ng 2018 kung paano siya nakipagbardagulan kay Catriona at lumaban sa Miss International. Very classy, calm, at napakaganda ng aura kaya nga nasungkit niya ang first runner-up. Pero eto na nga ang tricky part. Hawak ni Papa Nawat ang franchise ng Miss Universe Thailand. At alam naman natin na siya ang in charge sa production ng Miss Universe this year. Alam mo na, baka may konting control at bias sa direction ng show. And pwede rin nating masabing home court advantage para kay Vina na alam naman natin na isa siya sa pinakamalakas din na kandidata na lalaban sa Miss Universe. Mas ramdam ng Thai candidate ang suporta ng pageant fans, crowd energy, at national backing. And kahit best performer ka pa, minsan yung loudest cheer talaga ang nakalalamang. And another Filipina winning might be a long shot. Aminin natin yan. Real talk, baka mahirapan tayo this year makakuha ulit ng crown. Kasi kapag panalo lang ni Emma Mary Tiglao sa Thailand, alam mo naman, pageant politics is real. Medyo 50-50 ang chance pero knowing Atisa, she'll fight until the end. Iwasan lang natin yung no one to pick kasi mukhang hindi uubrat sa edition na to. Good luck Atisa, this is your pageant tita, Tita Ella.